Buti pa katol, may stand. Stand? Katol? Stand katol. Hindi naman sa pinag-overthink ko kayo. Pero minsan ba naisip nyo na paano pala kung isang malaking prank lang yung pagkalumpo nito? Wait, 50 minutes. Oo, noon pa natin siya nakikitang naka-wheelchair. Matagal niya na tayong nililinlang. Righteous one, hindi ka lumpo. Tamad ka lang. Paano ko nasabi? Kasi pumunta ako sa bahay ninyo, gago. Pagpasok ko sa loob, merong wheelchair, walang tao. Kaya dumiretso ako sa banyo at sa nakakabiglang tagpo, naabutan ko to si gago, tumatae, nakatayo. Ano, magpapanggap ka pa? Hindi sa'yo bagay. Lumpo, tapos may treadmill sa bahay. Sige nga, sabihin mo sa amin bakit may treadmill doon na nakaharang? Ano sasabihin mo sa akin? Doon ka nagpa-practice gumapang? Tsaka kita naman sa katawan, kahit pa magsinungaling. Kung di ka talaga nag-e-ehersisyo, ba't payat ka pa rin? Kasi isipin nyo, si Apok 2 years yung nag-workout para lamang siya'y pumayat. Ikaw hindi ka naglalalakad tapos hindi ka bumibigat. Kaya Joshua Beringer, wag mo na kaming ginagawang tanga. Paano mo nagagawang humarap sa kanila na may scripted na paa? Pati yung patabingi-tabingi mo ng bibig. Alam ko hindi yan inborn, gago ka ba? Side effect lang yan ng droga no nagsasyabu ka pa. O hindi? Hindi? Wag ako. Tumabingi lang yung bibig mo, kakaganto. Tsaka yung pagtulo-tulo ng laway mo, alam ko, sinasadya mo yan. Para di mahalata ng mga babae ang iyong kamanyakan. Kasi pag meron chicks, lalo na sa kanyang harapan, yung laway niyan parang tsunami sa Japan.